Mga bossing, napansin nyo ba ito? Sa bawat kanto ng Pilipinas, may Rusi na dumadaan. Mura, pormado, at minsan mapapaisip ka talaga. Sandali, parang kamukha to ng Honda ah. Ginaya ba talaga ni Rusi ang mga sikat na motor brands? O inspired lang ang mga design nila? Marami na ang nagtatalo tungkol dito, pero ngayong araw na to, pag-uusapan natin ng malinaw kung ano ang totoo. Kaya ihanda nyo na ang sarili nyo mga bossing dahil ito ang episode na siguradong makapagbabago ng pananaw mo sa Rusi. Let's start with the basics mga bossing. Ang Rusi o Ramas Uy Pitching Sons Incorporated ay isa sa pinakamatagal at pinakamalaking motorcycle distributors sa Pilipinas. Pero hindi sila katulad ng Honda, Yamaha o Suzuki na may sariling factory. Si Rusi ay bumibili ng OEM motorcycles from China. Ibig sabihin, galing ito sa mga factory na gumagawa rin para sa ibang brands. Kaya minsan, may mga motor na magkamukha. Hindi dahil kinopya, kundi dahil pareho lang ang base design o platform. In short, shared design, pero sariling brand identity. Now let's talk about the bikes na madalas sabihin ng mga tao na clone. Rusi Wave 125, halos kapareho ng Honda Wave 125. Parehong body shape, pero mas simple ang materials at electronics. Rusi S150. Ito ang tinatawag ng iba na sniper ng masa kasi kamukha ng Yamaha Sniper 150. Sporty ang forma, pero mas magaan at mas tipid. Rusi MT150 looks like Yamaha M-Slaz or Sabre. Street fighter style, aggressive stance, pero mas practical sa daily commute. Rusi RFI 175, parang pinaghalo ng Honda Click at Yamaha Aerox. Sharp edges, modern look at swag sa city rides. Pero mga bossing, kahit magkamukha, hindi ibig sabihin na kinopya agad. Dahil sa OEM setup, legal na gamitin ng ibang brands ang parehong model. Ito na mga bossing, legal side naman tayo. May mga balita noon na nagsasabing may mga Rusi models daw na sobrang hawig sa mga Honda units. Pero ayon sa public records at sa Intellectual Property Office, wala pang opisyal na kaso o desisyon ng korte na nagsasabing may design infringement si Rusi. Ang paliwanag ng mga eksperto, maraming Chinese factories ang gumagawa ng iisang design na binebenta sa iba't ibang bansa. So kahit magkamukha na legal pa rin dahil may OEM licensing agreement. Kaya sa madaling sabi, hindi ito fake copy, kundi legit shared design na ginagamit ng iba't ibang distributors. Or in short, licensed clone. Simple lang mga bossing para sa masa. Hindi lahat ng rider kayang bumili ng 100 at 50,000 piso pataas na big brand motorcycle. Kaya ginawa ni Rusi ang tinatawag nilang abot-kayang alternatibo. They use familiar designs para di na mahirapan ang market mag-adjust. Pero ibinababa nila ang presyo para maging abot-kaya ng lahat. Marami sa mga bumibili ng Rusi ay mga delivery riders, students, o casual commuters na gusto lang makatipid. Pero wag mo silang maliitin dahil maraming Rusi bikes ngayon ang matibay, pormado at customizable. May mga club pa nga ng Rusi owners na nagra-ride nationwide. They've built a strong community, proving that you don't need a big brand bike to ride with pride. So mga bossing, ito ang real talk pros and cons ng Rusi. Presyo, pinakamura sa segment. Madaling ayusin, maraming parts kahit sa probinsya. Forma, kahit budget bike, astig. Pero syempre, may cons din. Minsan may variation sa quality per batch. Mas mababang resale value kumpara sa Honda o Yamaha. Hindi ganun kalawak ang official service centers. Pero kung maingat ka at marunong mag-maintenance, tatagal din yan ng matagal. May mga Rusi users na 5 taon na ang motor, still running strong. Kung kilala nyo nga si Boss J-Mags, alam nyo na kung gaano kalupit ang mga motor niya. Hindi lang basta pormado, kargado, matibay, at kayang sumibak sa mga branded. At dahil diyan, masasabi natin na malaki ang naging parte ni J-Mags kung bakit mas nakilala ang Rusi sa mundo ng mga riders. Hindi lang siya rider, kundi builder at content creator na marunong magpakilala ng makina. Ginamit niya ang mga motor ng Rusi hindi para magyabang,
kundi para ipakita na kahit local brand, kayang lumaban sa big names sa industry. Isa sa mga pinaka-iconic na motor niya, ang Rusi Flash X 150. Sa unang tingin, simple lang. Pero pag binuksan mo ang makina, ibang usapan na yan. At ang resulta, kaya niyang makipagsabayan. Minsan pa nga sumibak sa mga Yamaha, Suzuki at Honda. Isa pa sa mga tumatak, ang Rusi Flame, isa sa mga pinakamalupit niyang project bikes. Matulin, matatag, at pwedeng pang long ride o pang karera. At dahil diyan, mas lalo pang sumikat ang brand mula sa pagiging murang motor hanggang sa respeto ng mga rider community. Pero hindi lang makina ang binago ni Boss J Mugs, binago niya ang mindset ng mga riders. Noon, maraming nagdududa sa Rusi. Pero nang makita nila kung paano umarangkada ang mga build ni J Mugs, unti-unti nilang na-realize na hindi sa presyo nasusukat ang performance. At dahil sa content niya, maraming Pinoy riders ang naging proud gumamit ng local brand. Maraming nagsimula rin gumawa ng sariling build, inspired by J Mugs' style at dedication. Ngayon, kahit dumami na ang mga bagong content creators, iba pa rin ang pangalan ni Boss J Mugs. Kasi siya ang nagpatunay na hindi kailangan ng mamahaling motor para sumikat. Kailangan mo lang ng pasyon, skill at respeto sa makina. Kaya nga kahit saan ka pumunta, kapag pinag-usapan ng Rusi, hindi mawawala ang pangalan ni Boss J Mugs. He turned criticism into motivation and made Rusi a symbol of power and pride for local riders. Kung ikaw bibigyan ng chance bumili ng motor, pipiliin mo ba ang original brand na mas mahal pero sure sa quality? O yung mas murang copy pero medyo risky sa durability? Kasi bawat rider may kanya-kanyang perspective, may practical, may loyal sa brand, at meron namang gusto lang ng sulit sa bulsa. Ngayon, isipin mo rin kung sakali bang gumawa ng sariling design si Rusi at mas mapaganda pa nila ang quality. Sa tingin mo, magiging top local brand ba sila sa Pinas in the next few years? O mananatili pa rin tayong mas nakatingin sa mga imported brands? In reality, there's no right or wrong answer. Depende yan sa priorities mo, kung performance ba o budget. Pero sana, kahit papano, we support local brands na may effort gumawa ng sariling identity. Kasi kung puro copy lang din ang gagawin ng mga manufacturer, paano tayo uusad bilang motorcycle industry sa Pinas, di ba? Quality over quantity pa rin in the long run. Mga bossing, it's not just about the looks of the bike. It's about performance, safety, and pride in what you ride.